Hello everyone, my name is Baishaleha Husna Pinto from BSP2A. This is the continuation of the report Puberty from Group 4 and my assigned topic is common concerns about normalcy during puberty. Second is sources of concern and the last one is hazards of puberty. So, dito muna tayo sa common concerns about normalcy during puberty. So, we have two concerns for boys and for girls. So, dito muna tayo sa boys. So, sa boys, first is nocturnal emission or tinatawag ding wet dreams. So, for the boys, one of the things that they worry about is wet dreams. Ito yung paggising nila, bigla silang magugulat na basa yung shorts, bed sheets, or salawal nila. Pero hindi nila alam kung bakit or anong dahilan. So this is called wet dreams. Normal lang ito and it happens when their bodies start to release semen habang tulog sila. Kung hindi sila nasabihan ng mga nakaranas nito or yung mga elders nila, magugulat talaga sila kung bakit ganun yung nangyayari sa kanila. So, mako-confuse din sila kasi feeling nila may mali sa kanila but in reality, it's just a normal or natural part of growing. Second is sex characteristics. Another concern is yung pagbabago ng katawan nila. For boys, it includes yung pagtubo ng balbas or bigote, yung pagbabago din ng boses nila, 'di ba, pag bumubuo, and yung paglaki ng muscles or paglakas ng muscles nila. Boys often get frustrated kapag mabagal ang development nila. For example, kapag yung mga kaibigan nila is nakikita nila na nagiging muscular na or may balbas na tapos sila wala pa. So, at some point, nag-worry sila kung bakit ang kanila hindi pa lumalaki yung mga muscles nila, yung hindi pa tumutubo yung mga balbas nila. Then, napapatanong sila if normal ba yung kanila. So, but then again, normal lang na iba-iba ang bilis ng development ng bawat isa. Third is lack of interest in girls. There's a concern na kapag wala silang interest sa girls, feeling nila hindi sila normal. Kasi nakikita nila kasi yung ibang boys na, or ibang boys na kaibigan nila na interested na sa pagkikipag-date or naniligaw na, tapos sila wala pa talagang interest. So, nagkakaroon sila ng self-doubt. Iniisip nila, bakit ako hindi pa ganun? But ang totoo is lahat ng tao may kanya-kanyang pacing at hindi kailangan minamadali yung mga bagay-bagay. So, dito naman tayo sa girls' concerns. So, una is menarche or tinatawag na unang regla. Para sa mga babae naman, isa sa pinakamalaking concerns ay yung unang regla or tinatawag na menarche. Kahit na minsan 'di ba nasasabihan na tayo na someday magkakaroon tayo ng period, pero iba pa rin talaga yung actual experience na mararamdaman mo. So nakakatakot siya para sa marami, lalo na kapag sinasabayan ng pagsusuka or matinding cramps. Some girls even worry na baka maubos ang dugo. Even me, nung first day ko is parang natakot din. And kasi baka iniisip may something worse na mangyari. So nakakagulat talaga yung mga unang beses. Pero ang mahalaga dito ay mas dapat ma-educate yung mga dalaga or magdadalaga na normal lang ito at hindi sila dapat magpanic. Next is menstruation or regla. Ito na yung regular na. Kasama din dito yung regular na menstruation. Minsan kasi may mga babae na nakakaramdam ng matinding cramps, sakit ng ulo at pananakit ng likod tuwing may period, 'di ba? Nalalaman din natin yung mga pag malapit na tayo dinadatnan. For me, nalalaman ko if magkaka-period na ako if sumasakit ang tiyan ko before my period. So, pag feel ko na masakit ang tiyan ko, nararamdaman ko na ibig sabihin magkaka-period ako. So, yung iba nagiging sobrang concerned kung normal ba yung mga nararamdaman nila kasi hindi lahat ng girls pare-pareho ang experience. Pero normal lang na may discomfort or pain during periods at may ways naman para maibsan yung pain like using pain relievers or heating pads. Pero to be honest, normal lang talaga yung may mga discomfort. Ang iba, sumasakit yung ulo, nararamdaman nila if nagkakaroon na sila. Ang iba naman nagka-cramps yung kanila, tiyan nila.
And then, pero personally, ang akin is, sumasakit yung puson ko. Next is secondary sex characteristics or pagbabago ng katawan. Isa pang concern ng girls ay yung pagbabago ng katawan nila, particularly sa development ng kanilang dibdib at hips. Kapag nagsisimula pa lang mag-develop ang breast, conical or parang pointed yung shape, kaya nag-worry sila kung magiging normal ba yun yung itsura nila. So, iniisip din nila kung magiging masyadong malaki ang balakang nila at minsan natatakot pa na magkabuhok sila sa muka. So, natural lang itong mga worries kasi puberty talaga is a stage kung saan nag-a-adjust yung mga katawan natin. Next is lack of sex appeal. So, lastly, nagiging concern din ng girls kapag hindi sila nakaka-attract ng mga boys. Lalo na kapag yung mga kaibigan nila may mga crush na or may manliligaw na tapos sila wala. So, nakakaramdam sila ng pressure na baka wala silang appeal or hindi sila maganda sa paningin ng iba, which can affect their self-esteem. Pero ang totoo, beauty and attractiveness come in different forms at hindi dapat ma-pressure ang mga babae if walang na-attract sa kanila dahil iba-iba tayo. So, dito na tayo sa concerns of both boys and girls. So, dalawang concerns na dito. So, girls and boys. First is sex organs. Children fear that their enlarged sex organs will be visible through clothing or menstrual discharge and nocturnal emissions will be leave stains. So, both boys and girls may worry about their sex organs. For boys, they might worry na baka makita yung enlargement ng kanilang sex organs through their clothes. So, bumabakat, mga ganun. So, for girls naman is they fear na baka makitaan sila ng dugo sa clothes kapag may period sila. So, parehang normal itong mga concerns kasi conscious talaga ang mga teens sa katawan nila habang nagbabago ito. Next is body distortions. Physical changes like large hands and long limbs lead children to worry about looking normal. Kasama din dito yung body distortion sa panahon ng puberty. Hindi sabay-sabay nagde-develop ang iba't ibang parte ng katawan natin. So, halimbawa, pwedeng may maging masyadong malaki yung kamay, paa, or ilong ng isang bata habang maliit pa ang balikat or katawan. Minsan, may mahabang braso at binti na parang hindi proportional sa katawan nila. Ito ay nagiging source ng concerns kasi minsan, pakiramdam nila kasi hindi sila magiging normal or pangkaraniwang itsura sa ibang kasama nila. Next is awkwardness. During puberty, children often feel clumsy and worry about losing previously learned skills, especially if they are teased about their awkwardness. So, maraming teens din ang nakakaramdam ng awkwardness or pagiging clumsy sa panahon ng puberty nila. Nagiging conscious sila kapag bigla na lang silang nadadapa o nahuhulog ang mga hawak nila. Yung dating skills nila sa sports or paggalaw ay parang medyo nababawasan or nawawala. Pero normal lang ito kasi yung katawan nila is nag-a-adjust pa sa mga changes. Fourth is age of maturing. Early maturers may feel out of place, while late bloomers often feel embarrassed about their undeveloped bodies and disinterest in activities that engage their peers. So, isa pang common concerns ay kung maaga or mabagal mag-mature ang kanilang katawan. Yung mga early maturers, feeling nila out of place sila kasi masyado silang advanced sa kanilang age group. Yung mga late maturers or late bloomers naman, is nahihiya sila kapag hindi pa sila na-develop tulad ng mga kaibigan nila. Pero parehong side nagkakaroon ng insecurities, no, 'di ba? Pero ang importante, tandaan na lahat ng tao ay may kanyang-kanyang pace ng development. So, hindi talaga sabay-sabay. Merong instances na hindi talaga sabay. So, dito na tayo sa masturbation. Tension in developing sex organs often leads to handling them. And many children feel guilty about masturbation due to societal beliefs. So, lastly, masturbation becomes a concern for both boys and girls dahil sa changes ng kanilang organs or ng kanilang sex organs. Nagkakaroon ng tension or discomfort kaya napapahawak sila dito. Pero dahil sa sinabi ng iba na mali ito, nakakaramdam sila ng guilt or hiya. Minsan pa may mga maling paniniwala na naririnig nila tulad na
magiging baliw ka kapag nagmamasturbate ka na hindi naman totoo. So, yan ang mga common concerns ng boys at girls during puberty. Marami talaga silang iniisip about their bodies and it's important to educate them na normal lang lahat ng ito and everyone develops at their own pace. So, dito na tayo sa sources of concern during puberty. As children enter puberty, they often struggle to accept their changing bodies and recognize that they cannot control certain physical characteristics. Many have unrealistic childhood ideas of what they will look like as adults, which must be adjusted as they mature. So, when kids enter puberty, isa sa mga pinaka-challenging na development task is accepting their new bodies, di ba? Ito yung process na pag-adjust ng mga changes na nangyayari sa katawan nila. Dati kasi nung bata pa sila, may ideal silang image na kung ano yung magiging itsura nila paglaki. Pero minsan hindi ito nagtutugma sa actual na physical changes nila. For example, baka iniisip na rin magiging mantangkad sila, pero hindi pala yun ang nangyari. So they have to adjust their expectations. So, meron ding mga kids na nag-enter ng puberty na wala silang masyadong idea about how long it takes to mature or kung ano yung pattern ng growth nila. For example, pag nag-start ng magbago yung katawan nila, akala nila mabagal. Kaya napapatanong sila, lalaki pa ba ako ng maayos or bakit parang ang tagal? So, minsan sobrang worried sila habang pinapanood nila yung mga kaibigan nila na mas mabilis mag-develop. Kaya feeling nila abnormal sila. And ang anxiety na ito ay nagiging mas intense kasi natutunan nila na malaking bagay ang appearance sa pagiging socially accepted ng mga tao, lalo na dito sa Pilipinas. So, specific body concerns is minsan different kids worry about different parts of their body. Meron silang mga part ng katawan na tingin nila pangit or hindi proportional. Yung feeling na ito ay kadalasan sobra-sobra, minsan exaggerated na. For example, ang isang babae ay mag-worry na sobrang laki ng balakang niya o yung isang lalaki naman nag-worry na ang payat ng balikat niya. Sa mga babae, physical appearance ang madalas na concerns. So, pubescent concerns typically fall into two major categories: normalcy and sex appropriateness. So, sa normalcy muna tayo. Many worry about whether their physical characteristics are normal. Ang questions na normal ba ako is something na halos lahat ng teenagers is napapatanong during puberty nila. Lahat sila conscious about maliit na pagbabago sa katawan nila. Tapos meron silang clear image kung ano ang gusto nilang itsura pag matanda na sila. So, kapag nararamdaman nilang hindi sila attractive or hindi angkop yung appearance nila sa gender norms, nagkakaroon sila ng insecurity sa sarili nila. So, boys and girls experience different changes, pero parehong nag-worry sila kung normal ba yung nangyayari sa kanila. Next is concerns about sex appropriateness. Boys and girls have clear stereotypes of what is masculine and feminine. Simula pa lang pagkabata, may mga stereotypes na ang boys and girls tungkol sa ano dapat ang masculine at feminine. Kasi nakikita nila ito sa mga movies, TV shows, and other media, pati na rin sa mga adults sa paligid nila. So, nagiging clear sa kanila kung ano ang socially accepted na gender roles at appearance. Kaya, naturally, magiging concerned sila about dito. So, we have common concerns about sex appropriateness. So, first is concern about size. The sudden increase in size that occurs during the pubertal growth spurt is likely to disturb girls because they are afraid their size will make them unattractive to boys. Boys, on the other hand, become disturbed when they see girls their own age literally towering over them. So, sa panahon ng puberty, biglang lumalaki talaga yung katawan ng mga bata or yung mga nagdadalaga or nagbibinata. Ang mga babae madalas nagiging worried na baka masyado silang lumaki at hindi na sila attractive sa mga boys. Sa kabilang banda naman is sa mga lalaki naman is nababahala sila kapag may mga klase silang babae or let's say kaibigan na mas matangkad sa kanila. So nag-worry sila na bakit mas matangkad dito lalaki ako. So ganyan yung mga concerns about their sizes.
Next is concern about weight. Children frequently gain weight during the early part of puberty and this is a source of great concern. So, karaniwan sa simula ng puberty nila, nagkakaroon ng weight gain. So, sa society norm natin, lalo na sa Pilipinas, di ba? Or kahit sa ibang bansa din, nakikita ang fat bilang unattractive. Kaya ang mga overweight na babae na kinukumpara sa mga movie stars ay nagiging distress sa itsura nila, parang nababother sila. Kasi nakikita nila sa TV is proportion ng mga artista, di ba, mga sexy. So, parang nai-insecure sila at some point. Para sa mga lalaki naman, ang fat ay tingin na sexually inappropriate, lalo na sa thighs at waist. 'Di ba normally, or hindi normally, pero nasanay tayo na yung mga malalaking balakang lang dapat is mga girls. So, yan. Na pag ang lalaki is nagiging thick yung thighs nila, parang nako-conscious din sila bakit malaki yung balakang nila. Next is concern about genitalia. There is widespread belief that small male genitalia means lack of normal sexual development. So, sa mga lalaki naman ito, ang mga lalaki nagiging concern sila sa laki ng genitalia nila. So, genitalia is yung sa part ng private part nila. So, genitalia pag maliit, yung private nila. So, ang paniniwala kasi na maliit na genitalia is nagiging dahilan para iniisip nila na hindi sila nagde-develop ng normal. Sobrang worried sila kung paano sila nagde-develop at kung magiging sexually adequate ba sila. So, nag-worry sila if normal ba na malaki yung maliit yung genitalia nila. Last is concern about secondary sex characteristics. Any secondary sex characteristic that is not well developed is sure to be a source of concern. So, kung ang secondary sex characteristic ay hindi pa fully developed, nagiging source ito ng pagka-bother. So, halimbawa, ang mga babae nag-aalala tungkol sa pagbuo ng breast nila, habang ang mga lalaki ay nag-aalala sa facial hair at muscles development. Ang mga pagbabago kasi na ito is kadalasang nangyayari ng mas late sa puberty, kaya nagiging source ito ng stress at insecurities para sa mga boys at girls. So let's move on to the hazards puberty. The hazards puberty are generally serious mainly in terms of their long-range consequences. This contrast will be the earlier stages of development, when the hazards themselves tend to be more important than their long-term effects. So kapag nagpe-puberty na ang mga babae, 'di ba, madalas inaasahan nila na dapat maganda yung kutis nila, so dalagang-dalaga talaga. Pero habang tumatagal, mas lumalala yung acne at minsan mas madami na rin yung facial hair nila. So, nababahala sila dito. So, ngayon, pag-usapan natin ang mga panganib na kasama sa puberty. First is physical hazards. Illness and mortality are rare during puberty, but endocrine gland malfunction can disrupt growth and sexual development. Una, tungkol sa mga physical na panganib, kahit na madami sa mga kabataan hindi masyadong okay ang pakiramdam, mas kakaunti yung nagkakasakit during this phase kumpara sa mga naunang edad, di ba? Ibig sabihin, hindi gaanong nagkakasakit ang mga teens sa panahon ng puberty nila. Minsan, hindi rin namamatay ang mga bata dito during puberty kasi hindi naman sila nagkakasakit ng sobrang tindi na pwedeng magdulot ng kamatayan or death. Madalas yung mga aksidente na karaniwang sanhi ng pagkamatay ng mga bata is hindi masyadong nangyayari. Pero minsan, nagiging dahilan nito ng depression kapag sobrang lungkot ng isang bata. Baka isipin nila wala ng ibang solusyon kundi ang mag-suicide. So, medyo malapit dito yung suicide na iniisip nila. Yung mga physical na panganib, kadalasan dulot ng hindi maayos na pag-function ng mga glands sa katawan na isa rin sa nagkocontrol sa mga pagbabago during puberty nila. Kapag hindi nag-work ng tama ang mga glands nila, pwedeng magdulot ito ng mga problema sa paglaki at sa mga pagbabago ng katawan nila. Next is psychological hazards. Psychological challenges during puberty, like depression, can have serious long-term effects, including the risk of suicide. Ngayon, pag-usapan natin ang mga psychological hazards. So, maraming psychological issues na dapat bantayan sa panahon ng puberty. At mas mahirap ito kasi mas nagiiwan siya ng matagal na epekto sa mental health ng mga kabataan.
So, karamihan sa mga kabataan is nakakaranas ng stress, insecurity, at pressure. Kasi sa age na ito, sobrang sensitive sila sa mga sinasabi ng ibang tao sa kanila. Lalo na pag masakit or parang harsh ang sinasabi ng tao sa kanila, nagiging nakaka-apekto talaga sa kanila kasi sensitive sila sa sa time ng puberty. So, kaya malaki ang epekto nito kasi sa self-esteem nila. Minsan nag-aalala sila na wala silang friends or hindi sila attractive na pwedeng mag-lead sa depression at anxiety. Pwede rin yun. Kailangan natin i-recognize ang mga signs na ito at tulungan ng mga kabataan sa pinagdadaanan nila para reduce ng mga ganyang incidents. So, dapat malaman nila din na normal lang ang nararamdaman nila, valid ang feelings nila, nararamdaman nila pag nakakatanggap sila ng mga bad comments. At dapat marami sa paligid nila ang handang makinig at willing tumulong sa mga pinagdadaanan nila. So, thank you very much po for listening.